Kumusta mga Mars on Pars? It's Bruce Travel Vlog here. Welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa crossing ng Corba and Isle of Bidillian, Cebu. Mula dito, tingnan natin kung ilang kilometro ang haba ng daan na ito. Gamit ko ngayon itong GPS Digital Speedometer app ng cellphone ko. Pakikita dito ang maximum speed, kilometer distance, and average speed. Tara, let's go! Grabe, ang saya ng feeling kung mag-isa lang dito. Ang tahimik at peaceful, perfect para mag-relax kahit ikaw ay nagra-ride ng solo. Tingnan nyo naman to, ang ganda ng tanawin, malawak na bukirin at asul ang kalangitan at fresh na fresh ang hangin. Ang sarap magmotor pag ganito ang panahon, hindi mainit, hindi rin malamig, saktuhan lang ang sitwasyon. Wala akong ibang naririnig kundi tunog ng makina at ang hangin na dumadaan sa aking paligid ay aking nadarama. At ito yung mga moments na gusto ko, yung tahimik lang at walang abala. Kung gusto nyo ng road trip na malayo sa maingay na syudad, ito na ang lugar na perfect mag-unwind, magmumotor ka man o maglalakad. Sobrang saya dito dahil sa lahat ng lugar na napuntahan ko, ang Isle of Bidillian talaga ang kakaiba at panalo. Yung kalikasan dito parang nag-aanyaya. Halika, mag-enjoy dito at magpahinga. Pansin ko rin na kakaunti lang ang mga sasakyan at tao dito, kaya parang sayo lang ang buong lugar na ito mula una hanggang dulo. Ang feeling ko parang sa sarili ko lang, ako lang ang naglalakbay habang niyayakap ko yung beauty ng nature na inaalay. Walang masyadong traffic dito, kaya enjoy na enjoy ko ang pagmumotor at pag-i-explore. Itong kalsada na tinatahak ko ngayon, tamang-tama lang, sakto sa tuwid na daan, exciting mag-ride na parang hindi mo na namalayan. Diba ang sarap magmotor kapag wala kang hinahabol? Yung chill lang, just enjoying the journey at walang pressure. Nung naglalakbay ako mag-isa, pakiramdam ko parang kasama ko pa rin ang lahat ng nature na nakapaligid sa akin na biyaya. Kung naghahanap kayo ng lugar ng relaxing pero adventurous din, isasuggest ko sa inyo itong Isle of Bidillian. Kahit saan ka tumingin, ang ganda talaga ng tanawin, kaya atin itong mahalin. Kung may bala kayong bumisita, paalala lang, huwag kayong magkalat ng basura para lahat tayo masaya. Tingnan mo yan, ang lawak-lawak ng kalsada. 2 lane sa kaliwa, 2 ding lane sa kanan. Mamotor, SUV, jeep, bus man ang iyong sasakyan, kasyang-kasya yan sa daan. Marami ring mga riders na bumisita dito, lalo na sa araw ng Sabado at Linggo. Habang nagmumotor ako, may part dito na gustong-gusto ko. Ang magtuloy-tuloy lang kasi ang saya at walang katapusang matuwid na daan. Nakakatuwa rin ang mga lokal na tao dito. Mabait sila at parang chill lang sa buhay at totoo. Habang tumatagal ako sa ride na ito, napapansin ko yung maliliit na detalye na pangyayari. Yung simoy ng hangin, ang sarap yakapin. Nakakatanggal stress talaga ang feeling. Kung ikaw ay nagugutom habang nagra-ride, may mga tindahan dyan na mabibilhan at may mga restaurant din dyan sa gilid ng daan na pagkakainan. Sana ma-enjoy nyo ang ride ko dito at kung may chance kayo, pumunta rin kayo dito. Hindi nyo talaga pagsisihan to. Tara, fast forward na natin to para makita na natin kung ilang kilometro ang daan na ito mula doon sa simula hanggang dulo. Let's go! So ilang kilometro? So sa ating cellphone ay 7 kilometers at ang ano natin kilometer per hour kay average ay 68 at max speed natin ay 92 lang. So okay na yan, ano lang, chill ride lang. Alright mga Mars and Pars, yung Isle of Bidillian ay 7.12 kilometers yung ano ko sa pagpunta ko dito sa speedometer reading digital mula doon sa crossing ng Corba at Isle of Bidillian hanggang dito sa crossing ng Lamintac at Isle of Bidillian. Alright mga Mars and Pars, sa mga hindi pa follow sa aking Facebook page at TikTok account, baka pwede tayong makahingi na pabor sa pag like and follow sa aking Facebook page and TikTok account, and huwag kaligmutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para may gana pa rin tayong mag-vlog at mag-travel. Maraming salamat po.